Mama, Sergov. I keep thinking about everything that's happening to our family. You're feeling that way because we have been hard on you. We just want you to know, Greg and I, that we think that you're doing an amazing job. Thank you, Mama. Sergov. I really appreciate it. Oh, Emil. Sergov, may nahanap na akong kakilala ni Carmen na makakapagturo kung nasaan ang hinahanap niyong anak. Yan. Oh, uy, mukhang yummy ito. Makasabihan na to. Happy birthday, Carmen, my friend! Carmen, Tani, happy ka na da? Saka Carmen, baka pwedeng ibulong mo naman ako dyan sa taas. Naggabayan ako sa nalalapit kong operasyon. Sige na, Carmen. Sino ho siya, ate? Narinig mo yung sinay gwapa, di ba? Carmen, my friend daw. Ay, ako. Matalik na kaibigan ko itong si Carmen. Alam niyo, parang kapatid na ang turing ko dito. Kaya, pag birthday niya, kahit wala na siya, sineselebrate ko. Kahit simple lang, di ba? Ako siguro na eh. Kung buhay pa po yung si Aling Carmen eh, siguro kasing bait mo po siya, no? Kaya naging close kayo. Naku, anak, kung naabutan mo yan si Carmen, naku, sigurado akong mamahalin ka nun. Kasi siyempre ikaw ang anak. Ay, kain na tayo. Kain tayo. Ito, lalamig. Ano po yun, Nay? Ang ibig ko lang naman sabihin, mamahalin niya kayong tatlo na parang mga totoo niyang anak. Kasi ganong klaseng kaibigan niyan si Carmen. Oh, teka na. Saan na ba yung kutsara? Yung tinidor? Ito. Halika. Kumain na tayo, oh. Ay, ate! Ayan na yung kanina mo pang hinihintay yung ice cream. Tara na, baka maubusan sila. Tara na, kabagal-bagal. Tara na. Daldal kasi. Ako po. Nay, ano ba? Oo. Nalamig ako sa'yo na. Nay naman, hindi mo ba aaminin kay tata yung totoo? Kasi Aling Carmen yung nanay niya. Ba naman, Laboy, sana ba naman kung ganun lang kadali? Alam mo namang pinangako ko yan kay Carmen na hindi ko sasabihin sa kanyang totoong pagkatao niya. Dahil manganganib ang buhay niya. Dahil ba sa pamilya ng tatay ni tata, ganun ba? Taboy, alam mo ang tingin ko, parang yung lalaking nakabuntis kay Carmen galing sa makapangyarihang pamilya. Yun nga lang talagang hindi ko alam kung sinong nakabuntis kay Carmen Alam mo, tingin ko dinala niya na sa hukay yung sikretong yan. Sa bagay, totoo naman sinabi mo na Mas safe siya rito Oo. Katulad namin ni Maymay. Sa buong pamilya tayo na masaya. Kompleto ng handa. Pwede na kakaon. Kain na. Halika, kain tayo. O ano bang serving spoon natin? Ito nang gamitin natin. Teka, dasal muna tayo. Ay, tama. Lord, malapit na po yung operasyon ni Nay Guapa.
Sana po maging matagumpay ang kidney transplant niya. Salamat, Kid. Men. Men. Dali. O, sino mauna? Tata, ikaw na. Kaya ka mukha mo to. Nga, the boy, kuha mo nga si Maymay. Maymay, ano ba ang gusto mong part? Gusto mong fork? Carmen, kain na tayo. Spoon. Gusto mo rin? Thank you, anak. Yes naman. Oh, tata, ikaw. Kuha na kita. Sige, Eloisa. Sabihin mo lahat kay Mr. Palma. Lahat ng mga sinabi mo sa akin. Kapitbahay ko po si Carmen sa Divina Gracia. Mula ho nung 1998 hanggang 2002 po, matagal na ho eh. Kaya wala na ho akong ideya kung asan ho siya ngayon. Umalis ho siya sa lugar namin pagkatapos po mga anak. Yung anak ni Carmen, ano nangyari sa kanya? Ang huli ko hong balita, ipinaampun daw po ni Carmen. Pinaampon? Alam mo kung kanino niya pinampon? Hindi ho eh. Hindi na kasi bumalik si Carmen sa amin. Naglaho nga hong parang bula eh. Yung bata, lalaki o babae? Ay, babae po yun. Emil, hanapin mo kung kanino pinaampon ni Carmen yung bata. Yes, Sir Gov. Kaano-ano niyo ho ba si Carmen? Salamat, Eloisa. Para sa'yo. Ano po ito? Para sa abala mo. Maraming salamat po. Tara po. Maubli na po. Matagal ko na siyang hinahanap. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng bibig dito. Makikigil natin siya sa bed. Sige po. Thank you, Sir Gov. Emil, kailangan kong malaman kung ano ang nangyari kay Carmen. Anak ko yung batang tinakas niya. Bago ako maaksidente at tuloy ang wala ng kakayahang magkaanak ulit. Nabuntis ko siya. At yung anak namin ni Carmen ang tunay kong anak. At siyang nag-iisa kong tagapagmana. Okay po, Sir Gov. Gagawin ko po lahat ng aking makakaya para mahanap siya. Mauna na po ako, Sir Gov. Bakit umiiyak si Nanay Guwapa? Hindi po ba dapat masaya ka po kasi matutuloy na po yung kidney transplant mo? She has stage 5 chronic kidney disease. Kailangan niya na ng agarang kidney transplant. Yung pinagkasunduan natin. Salamat, Sir Francis. May paggamot na po si Nanay Guwapa. Natutuwa lang ako. Yung nagawa nila ng paraan na maging priority ako para makakuha ng compatible na kidney. Ang lahat naman ng ito ay dahil sa iyo, anak. Dahil hindi ka tumigil. Ginawa mo lahat ng paraan para matuloy ang transplant ko. Salamat. Oo naman, Nay. Kahit ibigay ko sa iyo lahat ng maging buhay ko, basta wag ka lang mawala sa akin. Excuse me. Ma'am, kailangan na po i-prep ng pasyente para sa transplant. Sige po.
Salamat. Panginoon, pinagdarasal ko po na gabahin yung mga doktor para tulungan po talaga nila si Nay Guapa para gumaling na po si Nanay. Panginoon, ako po, kahit hindi na po ako maging habulin ng mga babae, basta gumaling po si Nay Guapa. Ito po, ano ba? Magdadasal tayo eh. Masama magsinuli, baka magalit pa si Papa Jesus. Basta po, Lord, kinakabahan po kasi ako eh. Malaking operasyon po kasi to, kaya sana po walang mangyaring masama. Tata, huwag kang mag-alala. Nakikinig ang Panginoon sa atin. Papagalingin na si Nanay Guapa. We tried our very best na ibalik ang mukha ni Miss Feliz. But even her voice expected to change dahil sa tagal at dami ng operasyon na ginawa namin. And since nakita natin siya kinuhanan ng balat, some marks like her mole were transferred to her face also. At dahil sa tagal na niyang gumamit ng ventilator, nagkaroon na rin ng damage sa kanyang vocal cords. But in a few weeks, she will recover. Thank you, Pop. Excuse me. Venice. Despite everything that's happened, asawa mo pa rin ako. I will always be here for you, Venice. It's okay. It's okay. I'm here. I'll always be here. Venice. I'll be here for you, Venice. Ma'am, kain na po. Venice. Anak. Kumain ka na, anak, ha? Kailangan mong kumain. Masyado ka nang pumapayat.
Nagkaroon po ng allergic reaction sa gamot si Venice. Kaya medyo nangitim po yung balat. Pero pinapalitan ko na po ang gamot niya that she needs for recovery. To set expectation lang po, sa last operation niya po, nagkaroon ng infection. So we need to do more operations. Hindi na po natin ibalik ang dati niyang mukha. And her voice also changed dahil damage po ng vocal cords dahil sa tagal niya sa ventilator. We already cleaned her wounds and removed the stitches weeks ago. Ngayon po wala na mga maga. And as per her request, Venice did not want anyone to see her face until today. Hindi pwede to. Hindi pwede to. Hindi pwede to. Bakit iba yung itsura ko? Order niyo po, sir. Thank you po. Sino ba kasi iniintay natin dito, kuya? Iniintay ko yung kaibigan ko. Bibigyan daw kasi niya ako ng negosyo. Tsaka, matagal na namin pinag-usapan to sa chat. Ako, kung big time yan, Kuya Daboy, ah. Sinabi mo pa, hindi lang big time. Super big time. Dahil ang pangalan niya, Money. Money, money, money. Yes! Best friend! Best friend! Long time no see, grabe! Oh, grabe. Lika, upo ka, upo ka. Sige, sige, sige. Siya na yan. Siya na yan. Best friend? Best friend? Grabe, hanggang ngayon hindi ka pa rin tumatanda. Ang itsura mo sa school, sa una, hanggang ngayon, ganun pa rin, nagkabigote ka lang. Ikaw nga eh. Grabe ka nga eh. Pabili-bili ka na lang ng mga sasakyan, tapos bahay at lupa, lahat ng mga lugar na pupuntahan mo. Tsaka, best friend, balita ko, may bahay ka na daw dito sa Iloilo? Ay, oo. Kasi nagpapatayo ako ng opisina sa Iloilo. Nag-expand ako ng business sa Pilipinas. Kaya nang kita kinontak kasi naghanap ako ng kasusyo dito. Alala mo yung kwento kong sa chat? Yun yun. Yun yun? Oo. Eh, best friend, alam mo, gusto ko naman yung sinasabi mo na yan eh. Kaya lang, wala akong puhunan eh. Alam mo naman, tumutulong lang ako sa batsuya namin sa tindahan. Best friend, kung puhunan man lang yung problema mo, akong bahala sa iyo. Papautangin kita. Ito basta, permahan mo lang tong kontrata na to at kung marami kang recruit at kung marami kang downline, eh di, solve ka na. Eh, yun ang pagbayad mo sa akin. Walang naman mawawala sa iyo eh. Ano ka ba? Oh, at isa pa, sasabihin ko lang sa'yo, sobrang kontento na ako sa buhay ko, best friend. Diyos ko, ang goal ko na lang, mag-spread ng blessing sa iba para maging mayaman din sila tulad ko. At kung kinaya ko, kakayanin mo rin yan, best friend. Best friend, ito na yun. Permahan mo na. Permahan mo na. Sige, basahin mo.
Best friend naman eh. English to eh. Paano ko maintindihan yan? Tsaka, di ba ako mayayari dito pagka nagkaroon ng aberya? Ha? Ay, best friend, kasabad balasi mo. Ang nakalagay lang dyan sa kontrata, kung okay lang sa'yo na magkasusyo tayo. At yung pinahiram ko sa yung pangpuhunan, yun lang. Ay. Ganon? O, pirmahan mo na kasi. O, saglit lang, best friend. Kailangan lang sagutin to, ha? Eh, may tumatawag. Mag-order ka na lang. Ako, sagot ko, ha? Order na kami? Order na kayo. Eh, sama mo sila. Pati sila, pati... Oo, okay na yan. Kuya, may narinig akong downline, tsaka recruit. Ha? Napapanood ko rin yun sa ClickLoop. Pyramiding yung tawag dyan, kuya. Dilicads yung pinasok ko, kuya. Oo nga, Kuya Daboy. Nakabahan ako pagdating dyan. Kaya yan eh. Ano kung tama si Maymay? Naintindihan ko naman kayong dalawa. Pero hindi naman siguro. Kaibigan ko yan eh. Hindi naman ako papahamak niyan eh. Tsaka best friend ko yan. Tsaka malay nyo, ito na yung pagkakataon para maiahon ko sa kahirapan yung pamilya natin. Oh, hindi ba kayo nag-iisip na dalawa, ha? Tsaka matagal na kaming magkaibigan ni Manny. Hindi man siguro niya ako papahamak. Hindi pwede to. Hindi pwede to. Hindi pwede to. Bakit ganito yung itsura ko? Mom! Mami, bakit ganito yung itsura ko? Bakit ganito yung itsura ko? Malala po yung natamo yung injury dahil sa pagsabay ng asido. Hindi po talaga kaya ibalik sa dati. Ginawa po na Doc ang lahat para ma-repair yung face niyo. No. No, 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 no. No, 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 no. Hindi ito pwede. Hindi ito pwede. Isa ka pa! Isa ka pa! Tumalma po! Tumalma po! Tumalma po! Wala kayo! Anong klase kayo mga doktor, ha? Ikaw, ha? Sinira niyo yung mukha ko! Ikaw, ha? Sinira niyo yung mukha ko! Dennis, tama na! Sinira niyo yung mukha ko! Dennis, please! Yung mga doktor niyo! Dennis, tama na! Francis, ibalik na rin yung dati kong mukha. Francis, hindi ako papayag na pati yung mukha ko aagawin ni Tata. Kung aagaw na nga siya ng asawa, ba't naman yung mukha ko aagawin niya pa, ha? Dennis, walang kinalaman si Tata dito. The doctors did their best. I don't care if you look different. What matters is naka-recover ka na. Hindi pwede, Francis. I just want things to go back to the way it was before. I can't live with this face. I can't live with this face. Hindi na ako makakabalik sa mag-aartista. Ibang-iba na yung mukha ko. Sira-sira na yung buhay ko, ma. No! I hate you! Kumain na ka, Dennis, ha? Calm down. Calm down. Calm down. Tita, tawag lang ako ng tulong. Yes. Calm down. Calm down. My face is ruined. Calm down. No! No, 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 no! Hindi dapat yung mukha ko yung nasira. Dapat yung kay Tata! Dapat si Tata, Mami! I know. Mami, bakit? Inutil yung sinaga ito, mga inutil. Napagkamalang ikaw, si Tata.
Bobo sila! Bobo! Dapat ang mukha ni Tata ang sinira nila gamit yung asido, hindi yung sayo. Yung sayo. Ay, Denise. Pinapahanap ko na sila. Pinapahanap ko na sila. Magsisisi sila. Magsisisi sila at magbabayad sila. Magbabayad sila. Pero hindi lamang sila, Mami. Kasalanan din to ni Tata. Kasalanan niya na pinanganak siyang kamukha ko. Sinira niya yung buhay ko! Hindi pa ako tapos, Tata. Magbabayad ka. Sisirain ko rin yung buhay mo. Magbabayad ka. Hindi pa ako tapos sa'yo. Ayaw ka! Ayaw ka! Pwede na hong makauwi si Nay Guapa. Nagtagal lang siya ng ilang linggo dahil sa impeksyon. Pero ngayon ho, stable na siya. Magaling na ho ang nanay mo, Tata. Thank you, Mom. Ay, ika na. Pero kailangan pa rin nating obserbahan ang nanay nyo. May posibilidad pa rin na bumalik ang komplikasyon. Kaya kailangan inumin ni Nay Guapa ang lahat ng mga gamot na inireseta ko sa kanya. Iinumin ko po lahat yan. Susundin ko pa kayo, Dok. Para lang hindi bumalik yung sakit ko. Tama. Anak, panaginip ba ito? Parang isipin mo tapos na yung operasyon ko. Tika mo, nasan bang kuya nyo? Asan kuya mo? Ay, sorry. Ay, Dok, ito po yung may nahanap po kasi may nalaglag ako sa... Boy! Sorry. Nay, narinig mo naman sinabi niya malinaw na malinaw. Bawal ka na kumain ng mga maalat. Bawal ka na itlog. Bakit naman pati itlog? Maalat yung itlog. Oh, chicharon, bawal ka. Di ba, Dok? Yes. Nay, hindi po pa naginip to. Totoo na to. Magaling ka na at babalik na yung buhay natin sa normal. Halika dito, Taboy. Halika nga. Tao. Sabi mo kung nasisip ka. Nabis mo ako, ano? Ma'am, gusto rin ito ng yakap eh, kahit medyo totoo. Halika nga, anak. Yan. Tayo nanay, medyo, mabanto. Lampang kita. Amoy yung mothballs ka. Ano eh? Baka yung sarili mo na mas malapit kasi yung bibig mo sa ilong mo. Yes! Uwi na tayo! Hindi ka na! Baka malagay. Hintayin na natin si Mama at Sir Goff. They're on their way. Do you need anything? Masakit pa yung face mo. You're still recovering from your reconstructive face surgery. Francis, thank you so much for staying by my side. Asawa pa rin naman kita eh. It's my responsibility. Hindi kita papabayaan. Why do you make it sound like I'm such a burden? Francis, nagdududa ka pa rin ba sa akin? You really think na niloko kita? Ha? Uy, anak. Daan muna ako sa chapel. Ay, sige po. Ako na po muna bala sa babayaran natin. O, sige. Sige po.
Panginoon, huling check-up ko na po ngayon. Sobrang salamat at pinagaling niyo ako. Alam ko naman pong gagabayan yung mga anak ko. Lalong-lalo na si Tata. Alam niyo po, siya po yung anak ko na napakalaki po ng isinakripisyo para sa pamilya namin. Lalong-lalo na po para sa operasyon ko. How's Venice? Wala eh. Sir Gov. Nasa loob sila. They're talking. Good afternoon po. How's she? Well, her injuries are severe. But the doctors did their very best to try to reconstruct her face. But they can only do so much. Even her vocal cords were affected. But the most important thing is she survived, right? Alam niyo po, sobrang swerte ko sa anak ko. Mahal na mahal ko si Tata. Kahit hindi ko siya tunay na anak. Nay? Dami nang nangyayari, Venice. I don't even know what to think anymore. I've said it before, and I will say it again. Francis, hindi kita niloloko. Sinabi ko lang naman na may relasyon kami ni James para layuan mo ako, pero walang namamagitan sa amin ni James, okay? Kaya sana, huwag mo naman ako pagdudahan. Ganito na nga yung sitwasyon ko. And I need all the help that I can get. Tapos, gagantuhin mo pa ako. Ano po yung sabi niyo? Na hindi niyo po ako tunay na anak? Kala ko ba iitahin mo na lang ako sa baba, anak? Nay, hindi niyo po sinasagot yung tanong ko. Ano po yung narinig ko? Sabi niyo po hindi niyo ako totoong anak. Naku, halika nga dito, anak. Ano ba? Ang ibig kong sabihin, si Maymay at saka si The Boy, hindi ba't anak sila nung namatay kong kapatid? O, hindi ba pinsan mo sila? Inampong ko sila, tinuring ko silang parang mga totoo kong anak. Pero ikaw, totoong anak kita. Nanay mo ako. Oh my God. Venice? You look different. Yes, Sir Gov. Wala pa rin magbabago. Venice is still Venice. We have to face reality. Alam ko nakakapanibago, but we can manage. Right? We can manage. This time, be careful.
We need to find out kung sino may gawa nito sa'yo. I'm sure eventually makahanap ni Chief ang may kasalanan nito sa'yo. Maraming salamat po sa suporta ninyo. I know na medyo naging magulo ang sitwasyon natin previously. Pero maraming salamat. We are family. You are my family. Ikaw talaga, anak. Alam mo, mali lang ang pagdinig mo. Alam mo, mabuti pa. Kumain na tayo. Kasi ang tagal nung check-up. Alam mo, ginutom na ako, anak. Halika, sigurado gutom ka na rin. Halika na kaya. Anak, mahal na mahal kita. Anak kita. Halika nga dito. Alam mo, pinagdasal kita sa Diyos. Nagpasalamat ako sa Kanya na binigay ka niya sa akin. Ginawa ka niyang anak ko. Mahal kita, Tata. Mahal din kita, Nay. At masaya po kung magaling ka na. Kasi magsisimula tayo ulit. I love you, Ano. I love you, Nay. Halika na. Kain na tayo. Alam mo, naging magutumin talaga ako mula loob. Halika na. Sige, tara po. Pinapaayos ko na yung press con kung saan papakita ko na sa mga tao ang bagong mukha ng aking anak. Yes, this is a tragedy, but it has made us closer to each other. Lalong-lalo na si Venice at saka si Francis. It has made their marriage stronger. Hindi iniwanan ni Francis si Venice. That's what a man and husband should be, Francis. Oo naman. Tagal ko kayang natenga sa ospital. Alam nyo, ang namimiss ko, yung batsuya natin. Ako, Mike. Namimiss kong mag-deliver sa mga suki natin. Kilala kita, kuya. Ang sabihin mo, namimiss mo puntahan yung mga chicks mo. Yung mga chicks mo, hindi ka naman pinapansin. May nabibili ka na, ha? Narinig nga kita sa banyo. Yung chicks mo, sa sinasabi mo, ay, ba't mo ako pinastis? Uy, bunganga mo. Maghugas ka na lang dyan. Huwag kang naniniwala at nanay dyan. Bahala kayo. Ay, talaga. Anong ginagawa mo dyan, anak? Nililista ko po yung lahat ng kailangan natin bayaran. Yung pang-maintenance mo po. Tapos yung sa mga utang natin, pati yung utang na pinamana sa atin ni tatay. Tapos yung para sa bago nating pwesto. Yan po yung natira. Anak, hindi ka ba magtitira para sa sarili mo? Saka ano yung bagong pwesto na lilista mo dyan? Hindi ba tayo okay doon sa rinirentahan natin ngayon? Hindi po ba pangarap natin magkaroon ng sarili nating pwesto? Para hindi na natin pinaproblema kung magkano yung renta. Anak, magtabi ka para sa'yo. Hindi ba pangarap mo na mag-culinary dahil gusto mong mag-chef? Hindi ba mahalang matrikula noong araw kaya huminto ka ng high school? Sansa mo, Nani,
nga matuman ang imo handong. Tata, tama si nanay. Ako nga, di ko nga pinagpatuloy yung pangarap kong maging model eh. At saka ikaw, sobrang dami mo nang sinakripisyo sa pamilya natin. Siguro, oras na para asikasuhin mo naman yung sarili mo. At saka yung tindahan, huwag kang mamoblema kasi ako nang bahala. Ano? Paano ba yung sabihin dyan? Ha? Nay, malapit na tayong yumaman. No, akong bahala. Ito kasi si Kuya. May bago na akong racket. Sumali sa... Wait! Don't talk when your mouth is full, okay? Basta, next time, sasabihin ko sa inyo. Sige. Alam nyo? Sa bagay, tama po kayo eh. Sige na nga. Titinag ako magkano yung tuition fee ng para sa culinary school. Yan. Tama, tama. Siyempre, maayos din na matupad ko yung pangarap ko maging isang chef, di ba? Kasi pwede magkaroon ng sarili nating restaurant, tapos gaganda yung buhay natin. Yun! Tama. Model ka, ha? Model ako. Sige. Bahala dyan, ikaw pa. Ako naman, gusto kong mag-aral kung paano magpaganda ng mukha. Bakit naman? Para dyan, Hoy, ikaw nawiwili ka. Kanina ka pa eh. Isa. Aray ka! Ay, wag! Wag! Kanina ka pa eh. Alam nyo ba, wala na kayong makikitang ibang opportunity na katulad nito. Na yung pera nyong 9,999 magiging 300,000 sa loob lamang ng isang taon. Oh, di ba? Oh, nakita nyo? Oh. Ano sabihin nyo? Oh. Paano? Pag wala kami na-recruit? Baklang recruit? Recruit yun! Kaya nga, paano yun? Baka mamaya, magtapon na kami ng pera dyan, ha? Ito nga, kaya nga ipapaliwanag ko. Okay, let's make plain, ha? Okay. May kasama naman skincare product, no? Na pwede nyo ibenta para mabawi nyo yung puhunan nyo. Kapag ka hindi nyo naibenta, pwede nyo naman gamitin eh. Gagamit din kayo ng utak, di ba? Tulad ko, gumamit ako ng utak. Ano ako, bali? Ha? Hindi nila ako mautaka sa mathematics na yan, ha? Aba, baka hindi nyo natatanong. Tatlong gabi ko na ginagamit yan. Hindi nyo nakikita? Ha? Yung balat ko, pakintab na ako ng pakintab. Ano, ante? Sasali ka ba? Pautangin mo kung gusto ko rin sumali. Sige na. Try lang natin. Kuya Daboy. Oh. Kinakabahan ako dito. Huwag kang kabahang gumamit, Jampol. Ha? Kikinis ka dito. Popogi ka rito. Tandaan mo yan. Kuya Daboy, hindi sa skincare product na to. Sa negosyong to. Pero siyempre, kahit ganun, susuportahan pa din kita. Yan! Yan ang gusto ko sa'yo eh. Kaya botong-boto ako sa'yo eh, ha? Yung tatay mo, ha? Alukin mo yan. Sige, ako bahala dyan. This is the first time na lalabas ang anak ko after that acid attack sa mukha niya. The doctors tried their very best, pero hindi na nila naibalik ang dating mukha ng anak ko. But today, nakaipon siya ng lakas ng loob para humarap sa inyong lahat. My daughter, Venice.
my daughter, Venice. Hello, everyone. Alam ko, iba na yung mukha ko. And even my voice changed. At sa totoo lang, bilang artista, hindi ko naakalain na mahaharap ko pa kayong lahat pagkatapos masira ng mukha ko. Sa dami ng operasyon na pinagdaanan ko. But I am here now. This is the new me. I even changed the color of my hair, as I want to show to you a new chapter of my life. Pero hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa pamilya ko. And with the support of my husband, Francis Palma. Diba, love? Yes, love. Ako manigyapon. Ako pa rin ang nag-iisang Venice Hermoso Palma. Ano ba yan, Daboy? Isang oras na kami nag-iitay dito, ah! Asa ba si Mari na yan? Anong oras ba darating yung kasosyo mo, Daboy? Baka maging lalaki ako, mabugbog kita, ha? At saka, Daboy, ha? Ang laki ng perang nakuha niyo sa amin. Oo nga. Ang tagal naman yung... Sandali lang. Pwede ba? Chill lang kayo. Kasi nga, darating na si Manny, dala yung kinita natin. Okay? Bibigay sa atin yun. Ang mabuti pa, umorder muna kayo ng pagkain dyan. Tatawagan ko lang siya. Daboy, nag-reply na ba sa'yo si Manny? Hindi pa nga eh. Chinachat ko tsaka tinatawagan ko eh. Hindi sumasagot eh. Uy, Daboy. Medyo masama na yung kutob ko dito. Nahiya na ako sa mga tao eh. Hoy! Daboy! Tingin ko, ha? Mukhang putol na yan, ha? Akin na nga yung pera! Ilabas mo na yung pera! Ako? Wait lang, iniintay natin. Ikaw ka. Inutang ko. Kapuhunan ko dyan. Talagang ipapabarangay ka namin pag di mo binigay yung pera. Kikita mo yung bigote mo yan? Ha? Ay, hindi ko lahat yun! Malapit mo na! Salamat po. Bili ulit kayo ng batchoy bukas, ha? You're welcome. Thank you din. Ay, mga miss, ano bang pinapanood nyo dyan na tutok kayo, ha? Eto kasing si Binis, yung kamukha mo dating artista data. Tingin. Nagbago yung itsura mula nang mabuhusan ng asido. Oo nga, oo. Nagbago nga itsura. Tignan mo, oh. This is the new me. Ako pa rin ang nag-iisang Venice Hermoso Palma. Parang mas sumama lalo ang ugali. Ay, parang mas tumanda. No?
Grabe kapit niya sa asawa, no? Malamang malalaos na kasi yan. Pero alam mo ba, nabalita noon, masama talaga ugali niya. Kaya nga, tapos nagbago ng itsura, kaya kakapit sa asawang mayaman. Talaga, diba? Grabe. Okay ka lang, anak? Oo naman po. Eli ka na. Kasi magbe... Tata, si Kuya Daboy, pinabarangay. Kinuwig ng mga tao doon. Ha? Ano? Tara na! Tara na! Sandali! Kumalma kayo! Dali! Ingat kayo! Sandali! Kayo ang problema dahil mga pamilya kayo ng scammer! Manloloko! Teka lang po! Teka lang, sandali. Sandali lang, ha? May patunay ba kayo na scam yung pinasukan ninyo? Huwag niyo sasaktan. Napanood sa balita. Ayan, Kap, panoorin niyo. Ayan. Kap, lumabas siya. Nandun kami sa palengke habang inaantay namin yung kasosyo niyang Daboy na yan. Kasalukuyang pinaghahanap ngayon ng mga otoridad ang negosyanteng si Manny Palamos at ang kanyang kasosyong si Rudy Magbanwa matapos mapag-alaman na walang lisensya ang More and More Incorporated para mag-operate bilang isang multi-level marketing company. Kita niyo? Yan o, di ba? Tinatayang 2 milyon ang kanilang nakulimbat mula sa lahat ng kanilang mga na-recruit. 2 milyon pa? 2 milyon? Oh. Ano na? Oh, ayan, Kap, malinaw narinig niyo. Rudy Magbanwa. Si Daboy yun eh. Ha? Ano yung sinasabi? Sinasabi ka lang ng Palibhasa kasi, alabong baro po ako pagdating sa'yo. Kaya pati ako naloko mo. Akala ko mapagkakatiwala kita. Inutang ko lang yung pera na yun. Totoo ba to? Francis, what is this new hiring na nakita ko sa memo kanina? Are you looking for a new executive assistant? What happened to the previous ones? Mama, Sir Goff, nakahanap na ng trabaho sa Canada si Olive. And her replacement was she resigned. Na-aksidente yung anak, so kailangan pa niyang alagaan. So you have to look for a new assistant. Ang dami mong upcoming business meetings and you can't handle it all. I'll talk to Charlie ng HR. Baka meron siyang pwedeng i-promote. Sandali lang! Makinig, tek-tek! Sabay-sabay kayo eh! Hindi ko kayo maintindihan eh. Ano bang gusto niyong mangyari ngayon? Kap, ang gusto lang naman namin, ura-urada ngayon mismo, ibalik niya yung puhunan namin. Eh kung kami mapayag na hindi siya mangangako na hindi niya babayaran! Ibalik mo! Teka lang! Kumalma nga kayo! Kaya nga po! Ibabalik naman namin yung pera ninyo eh. Huwag niyo siya sasaktan. Eh siguraduhin niyo lang. Pero yan ang gusto kong kausap oh. Madali kausap. Hindi ka tulad nito eh. O, sige. Ganito ang gagawin natin, ha? Lahat ng mga nandito, isulat niyo yung mga pangalan niyo. O, ilisan yung mga pangalan niyo. At si Daboy gagawa ng sinumpaang salaysay kung saan mangangako siya na ibabalik yung mga pera niyo. Ayos ba tayo doon? Okay po. Sige po. Sige. Ahil! Kap. Lista mo dyan yung mga pangalan nila, ha? Sige, Kap. Ako muna! Kami muna! Hindi! Kayo muna! Daboy, ito, gumawa ka ng salaysay mo na ibabalik mo sa kanila yung mga pera nila, ha? Magyan na muna kayo, ha? Tayo na, wala sa mag-decide nyo. Dalian nyo. Okay, may mabalik ah. Kapag alala, Kuya Daboy, yung dapat na pang-tuition ko dun sa culinary school, yun yung papabayan dati sa kanila. Lalampasan natin to.
Alam mo anak, itong mga reklamo sa'yo sa barangay, kaya naman natin gawa ng paraan to. Pero anak, 2 milyon? Yung ibinyalita na nasa pangalan mo, anak. Paano mo naman nagawa yun? Napakalaking pera yun. Nay, malinis yung konsensya ko. Hindi ko naman alam na maloloko ng ganito ni Manny. Hindi ko naman alam na scam pala ginawa ko. Mahirap maging mahirap, Nay. Ang hirap na walang pinag-aralan. Lagi na lang nauuto. Sa pamilya natin, ilang taon na rin akong pabigat, ah. Gusto ko lang naman makatulong, eh. Ikaw, Tata. Ikaw na lang lagi gumagawa ng paraan sa atin. Ako, wala naman akong ginagawa, eh. Hindi ko alam kung nakatulong ako o nakaperwisyo ako, eh. Patawarin siyo na ako. Hindi ko naman gusto yung ginawa ko, eh. Nakaperwisyo, ah. Special ka sa amin. Kung ano man yan, wala na pa sa natin yan. Pera lang naman yan, eh. You know what, love? I can be your perfect executive assistant. I mean, wala naman ako masyadong offer sa taping ngayon. And imbis na magmukmok and mag-waste time, I can just work. Ikaw? EA ko. Are you sure? Why not? I mean, I can communicate well. I'm a people person. I can command the English language well. What more can you ask for? But Venice, what do you know about business? Sir Golf, nakapagtapos po ako ng business course. At napagsabay ko po yung pag-aartista at pag-aaral. And besides, I really want to help out the family and do my share as Francis's wife. Very well. What do you think, Francis? Well, wala namang masamang kung bigyan natin si Venice. Thank you so much, love. Gusto ko talaga makabawi sa'yo. I mean, matagal ako nawala ng oras sa'yo. And this time, ikaw naman yung aasikasuhin ko. Panginoon, bigyan niyo po sana kami ng lakas para malagpasan po namin at mga problema namin. Sana tulungan niyo po kami, lalo si Negwapa,
At si Kuya Daboy po. Napakabait po ni Kuya Daboy. Pagmahal po siya. Kaya sana po, tulungan niyo po kami na hindi po makulong si Kuya Daboy. Lord, everything's going well. Naayos na ang negosyo. Kasama ko na si Venice. Pero hindi ko po alam kung bakit ang bigat pa rin ang loob ko. It's like something's missing. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Lord. Please, tulungan niyo po. Guide me. Sir Francis? Tata? Sir Francis? Anong ginagawa mo dito? Tata, are you okay? What's wrong? At okay lang po ako. Dito din po pala kayo nagsisimba. Napadaan lang. I had some free time today, so naisipan ko magsimba muna ako. I've been pretty busy lately. Ikaw? At nagsimba lang po ako kasi pasalamat ako dahil natuloy yung kidney transplant ni Nay Guapa. I'm glad to hear that. Mabuti naman na recovering ng nanay mo. Tata, what's wrong? Kilala kita. Alam ko pag may problema ka. Gulo kasi naisip ko, sir eh. Dami kasing problema. Okay nga yung kidney transplant ni Nay Guapa, pero ganun pala yun, oh. Kahit madami kang pera, bilis pa rin talaga maubos ng pera. Tapos ngayon, naghahanap ako ng trabaho, dagdag kita. Kamusta yung mga ina-applyan mo? May mga in-applyan na po ko, tapos a-applyan pa. Kaso hirap po kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral eh. Kaya hindi nila ako kinukuha. Eh, hindi ka naman pihikan sa trabaho, di ba? Meron kasing opening sa kumpanya as an office assistant. If you want, I can refer you to HR. I'll personally vouch for you. Alam ko naman na masipag ka at masigasig sa trabaho. Pero, sir, panigurado magagalit si Ma'am Margaret saka si Ma'am Venice. Tata, ayaw ko nilang bumalik sa mansyon. But you need a job. And besides, papas na yan sa mga family matters namin. And totoo nga, may opening talaga sa kumpanya. And I know you're qualified for the job. Sige po, sir. Kakayaman po, pero... Sige.
natanggapin ko po yung trabaho. Salamat po. Ano tong naririnig ko? Magtatrabaho si Tata sa kumpanya? Ma'am Venice? Yes. Ako to. Ang asawa ni Francis. Venice. Hindi mo talaga titigilan ang asawa ko? Venice, please. No, Francis! You are not hiring her. Hindi pwede. Ano naman yung gagawin ng babaeng to sa kumpanya, ha? Magbebenta ng ulam? Magdadala ng yan ng karchipan? Ma'am Venice, marami na po kung kaya ibang gawin eh. Hindi lang po magbenta ng batchoy. Good thing sinamahan ko si Francis para magsimba. Pero iba ka talaga, Tata. Nananadya ka talaga. Sinusundan mo talaga yung asawa ko kahit magsimba, ha? Ganon ka na ba kadesperada? Hindi po. Sumakto lang na dito ako nagsimba eh. Tapos dito na siya nagsimba. Huwag ka magsinungaling. Nasa simbahan tayo. Venice, tama ka. Nasa simbahan tayo. This is not the right place para mag-tantrums ka. Wala kaming ginagawang mali ni Tata. I'm trying to help her kasi kailangan niya ng tulong. Nauflagyan mo pa yun ng mali siya. That's your fault and not hers. Pasalamat ka na sa simbahan tayo. Are you insulting me, Francis? Tutulungan mo talaga yung tatang yon? You know how much I hate her. Tapos, ipapasok mo talaga siya sa kumpanya ng pamilya natin, ha? Pinapersonal mo si Tata. Look, if nag-away kayo o nagka-issue kayo before, ang tagal na nun. Everyone has moved on except for you. Naayos ko na ang lahat, ikaw na lang ang hindi. Now, I don't understand why hanggang ngayon, galit ka pa din kay Tata. How can I move on? Sinira niya yung buhay ko! Sinira niya yung mukha ko! Huh? Anong kinalaman ni Tata sa pagkasira ng mukha mo? Kailangan wasakin natin ang mukha ni Tata. I mean, my entire life changed when Tata entered our lives. And I don't like her. I don't trust her. Manloloko yung babaeng yun. Hindi ganong klaseng tao si Tata. Oh, really? Eh, nasa news nga yung kapatid niya, di ba? He scammed a lot of people. Nasa dugo ng pamilya nila ang mang-scam. Mga manloloko sila. Kaya kung ako sa'yo, Francis, mag-ingat ka sa Tata na yun. Lahat ng tao magkaiba. At kilala ko si Tata. Kaya ako nga siya pinasok sa kumpanya because I know she's a right fit for that job. And she needs help. Labas na ako. Labas na tayo sa mga problema ng pamilya niya. I'm just warning you. Hiring that Tata will be the worst decision of your life. Bait-baitan lang yan, ah. Pero sa huli, lalabas din yung sungay niya.
Diyos, Kiloo. Ang laki pala talaga ng kumpanya ni Sir Francis. Excuse me po. Ako po si Roberta Magbanwa. Unang araw po wala pa po akong company ID. Okay. Bigyan na lang muna kita ng visitor's pass. Then, maglista ka na lang din dito sa logbook. Thank you. Ay, lista na lang po kayo dito. Wow! Ay, tagtagali. Wow! Wallet yung gamit nila? First time ko makita yun ah. Nga din. Ayaw. Kuya, May problema? ba't ayaw po ng wallet ko? Gamitin niyo po yung binigay sa inyo na visitor card. Access card din po yun, ma'am. Ito? Opo. Ba't sa kanila wallet? Kasi ma'am, kahit ipasok nyo yan sa pitaka nyo, matitik pa rin yan ang sensor natin, ma'am. Ah, we? Pwede yun? Opo, ma'am. Try nyo, ma'am. Try nyo po. Lagay ko sa loob. Pitaka, ma'am. Tap nyo, ma'am. Thank you, kuya. Kailan talaga nasa loob? Oo. Amazing. Di ba, ma'am? Thank you. Napakatonta talaga. Grabe mo pa, Manol. Wow. Galing. Tabi! Tabi nga, sabi, di ba? Sasabay ka talaga sa amin? Walang sumasabay pag ako yung sumasakay sa elevator. Tandaan mo yan, ah. Ay, bongga, pambihira. Ang luwag-luwag ng elevator. Di ba ako pinasabay? Te, late na kuya. Pero sumasakay na elevator kapag okay na dito, ha? Eh, di ba gagdan ako? Oh. Grabe. Hindi ko dapat sumuko. Kaya ko to. Kaya ko to. Grabe. Hindi ko dapat sumuko. Kaya ko to. Kaya ko to. Oh, sinong nanay mo? Sobrang Latina! Ay, gandang bata! Yeah, may pang-post na ako. Perfect! Gusto ko to. Big! Yun na yun? Ay, miss? Wala na tubig. Excuse me. Hello? Familiar ka sa akin eh. Ikaw ba yung bagong office assistant? Ay, ako si Ningning. Hello. Hello. Binilin ka sa akin. Tayo magkakasama sa work. Hello. Nice to meet you. Naghahanap kasi ako ng tubig eh. Yun na lang yata yung natira yung ako. Naku, yun lang. Wala. Ito lang yung dispenser dito sa floor na to eh. Tapos naku, yung utility, hindi pa nag-iikot para mag-refill. Pero may tubig dito. Ako na lang yung mag-ano. Tabi ka dyan dito. Hindi. Wait lang. Tulungan na kita, te. Ay, teka lang. Hindi, okay lang. Ako lang. Tulungan na kita. Bago mo dito, ako na. Sige na. Huwag ka nang makulit. Tulungan na kita kayo. Be, ako na. Be. Nakakahiya kasi. Hindi ako na, be. Hindi, ako na. Ay! Sorry! Sorry!
Map? Oo, map. Map nga siguro. Teka, lagay mo na natin. Oh, sayang eh. Aray! Sir! Teka lang. Oh. Aray! Okay lang po ba kayo, sir? Sir! Naglalawa dito. Sorry. Yung tubig po eh. Naglalagay kasi kami ng tubig, sir eh. Naupos kasi, sorry po. Sandali lang po. Kukuha po ako ng map. Ang balakang ko! Sir, wait lang po, sir. Teka lang, sir. Sige, tara na. Tayo ka na. Sir, tara. Mawalang galang na po. Mamap lang po ako. Baka po gusto niyo pong tumayo po dyan. Sorry. Sir, kaya mo? Sorry. You're late at nagkalat ka pa dito, Tata. Punta ka sa office ko mamaya. Sorry po. Ikaw rin, Ningning. Kapag ako kasali, sir, nagmamap lang ako dito. Punta ka sa office ko. Okay po. Huwag magalit, sir. Bakit ako damay? Sir? Maghanap ka ng blower plancha sa utility. Make sure na matiyo tong polo na to. At ibalik mo agad sa akin. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Sir, di ako tumitingin Ningning. Po. Sabi ko sa'yo, pumasok ka dito? Ay, opo, sir. Pasensya, Gilya, sir, ha? Ako po talaga yung may kasalanan, sir. Kahapon po, kasi kaya ko naman po yung galon eh. Kaso nga lang po, hindi po ako nag-breakfast po ngayong araw na to. Kaya po, hindi ko po kinaya. Sabi po nila, yun po yung pinaka-importanting meal sa araw na to. Pero hindi po ako nag-extra rice. Enough with the excuses. Like I told you yesterday, I want you to train Tata para alam niya mga ins and outs dito sa office. Okay? Opo, sir, po. Opo, gagawin ko po, sir. Tutuyuin ko lang po to, sir. Blower, plancha. Sige. Excuse me po. Tata. Take a seat. I don't want any more problems, Tata. Alam mo naman, ako mismo nagpasok sa'yo sa kumpanya. Kaya, kakayanin natin to. At gusto ko namang gumaling ka para nung eventually magtagal ka at ma-promote ka. Para sa pamilya mo to, Tata. Opo, sir. Gagawin ko po lahat. Gagawin ko na maayos yung trabaho ko. Kahit pong iutos niyo sa akin, hindi ko po tatanggihan. Very good, Tata.
Ito naman siya. Tata, I need 50 copies of this. Pasuyo na lang. Sige, bigay ko na lang sa table mo mamaya. Thank you. Yung flyers na papadala mamaya sa kay Joel sa Flyers. Sige. Pag-isap na to mamaya. Okay. Ito na. Pauna naman ako nito sa akin. Mag-start na yung meeting in an hour. Okay. Sige po. Tatay mo ang pinapotocopy ko kanina. Kunin ko na. Eto. Yan. Sige, thank you po. Madam, bida-bidi din talaga yan, ano? Tell me something I don't already know, Charmaine. Pakitang gilas yung babaeng yan. Akala mo walang ibang dinala sa buhay ko kung hindi ka bisitan. Sabi pa ko papotocopy naman itong mga chip. Baka kung gano'n, hindi na dapat mang pinapatagal sa opisina natin ang mga sulot na kagaya niyan. Kaya naman pala kanina pa ako nangangati. Gusto mo 4 pa eh. Akin na nga yan. Meron ka pa sir. I need 10 copies of these, each. Lahat po yan? Yes. Ang dami ko kasi pong ginagawa, baka hindi ko rin pong matapos agad yan eh. Nagre-reklamo ka ba, ha? Di ba ito naman yung trabaho mo? Utusan. At sana wag mong kakalimutan na ako ang asawa ng boss mo. Kaya uunahin mo yung pinapagawa ko sa'yo. Sige po. Tsaka mamaya, for lunch, i-order mo ako ng Alfonso's. Di ba pag lunch po, punong-puno yung pila doon? Baka hindi ko rin po matapos talaga yan, tapos kukuha pa ako ng lunch. Mukha ba akong may pake kung matagalan ka doon? Siniksik mo yung sarili mo dito, kaya gumawa ka ng paraan para hindi ako mabuisit sa'yo. Sige po, gagawin ko. Ay! O ano? Tititigan mo lang? Pulutin mo. Pulutin mo! Kailangan matulong. Thank you. Bawal eh. Isa to sa tuturo ko sa'yo. Palit tayo. Sige. Mukhang masarap yan eh. Sige. Ay, gusto mo tuna o egg? Egg. Egg. Huwag namili pa nga talaga siya. Karen, pasuyo ako, pa-print din. Mga 20 copies para mapabigay. Na-print ko na to. Sa table ko. Wow? Speed ko. Of course. 30 copies. Ba, may extra pa. Man! Ay, ito pa yung isang mo. Bong, very good ko. Eh.
Francis, ano ba? Francis, ano ba? Pasok. Isa pa. Yung Francis, ano ba? Kulang. Ewan ko sa kulang buhok. Ako. Di ako pwede antukin. Kaya mo to, tata. Susuko. Kaya ko to. Kaya ko to. Ako takot naman dito. Sana walang multo. Dilim-dilim. Ako. Ay, Sir Golf, ikaw po pala. Sorry po. Akala ko kasi may multo po eh. Sorry din. Wala akong intensyon na gulatin ka. Akala ko sa lahat ng empleyado, nakauwi na by this time. Sorry po. Ano pong ginagawa niyo dito? Dito po ba kayo mag-office kasama si Sir Francis? Akala ko po yung new building yung kung nasan yung main corporate office. Yeah, meron lang akong tinapos na papeles dito. And I like it here. Tahimik. I prefer to work in peace. May kailangan po ba kayo? May papagawa po kayo sa akin? Pauwi na rin ako. Eto, bago to, hindi ko nagalaw. Mas kailangan mo to, mukhang inaanto ka na. Sir, ako nga po dapat yung natitimpla sa inyo ng kape. Trabaho ko po yun, kaya okay lang po, nakakaya naman po. No need. Tandaan mo to, ha? Pag nasa opisina ka, trabaho lang. Huwag aantok-antok. Pag matutulog, hindi mo to kwarto. Okay? Dahil mukhang inaanto ka na, kailangan mo to. Take it. Salamat po, sir. Ako sakto po kailangan ko pa po kasing tapusin tong pagsiserox ko po Tsaka yung ibang paperworks, inuutos po sa akin ni Ma'am Charmaine. Saka ayoko po kasi mapahiya po kay Sir Francis Alam mo, Tata, you are a hard worker and a fast learner. The truth is, when I was told na i-hire ka ni Francis, I was against it. Until makita ko kung paano ka magtrabaho. Hindi mo sisinukuan yung trabaho. You give your best. Keep up the good work ethic. Okay? Salamat po, sir. Idol po kita Ayoko po kasing masira yung tiwala at paniniwala po sa akin ni Sir Francis. Ayoko pong mapahiya sa kanya. At sa inyo na din po. Alam mo, naalala ko yung sarili ko sa'yo. Noon, kahit wala akong tulog, ang importante matapos ko yung trabaho ko. Lahat gagawin ko. And more importantly, lahat ng trabaho ko, ginagawa ko ng buong dedikasyon at may respeto. Salamat po, sir, Kaya, inumin mo na yan. Ha? Para matapos mo na to nang hindi inaantok at makauwi ka na.
Okay? Sir, ang ganda na sinabi niyo. Yung shinare niyo sa akin. Salamat po. Na-inspire ako. Alright. Up. And one more thing. Take this. Between us, itong sikreto ko. Mula po noon hanggang ngayon. Coffee and mental candy. Pampagising. Take it. Salamat po. Thank you po, Idol Sir Gov. Good night po. Good night. Ito pala sikreto ni Sir Gov. Try ko nga. Baka yumaman ako. Okay ba yung lasa? Iba talaga pag mayaman, medyo weird, no? Kung nga to. Ma'am Venice, ito na yung list of orders ng mga i-replenish na inventory sa commissary. Idinagdag ko na rin dito, isinama ko na rin dito yung mga pinatungang kompresyo ng ingredients. Kaya lang, ma'am, kailangan dumaan pa to kay Sir Francis. Iba-iba naman yung mga produkto na nilagyan mo ng patong, di ba? Para sigurado tayo na walang makakahalata na may patong yung products. Ay, kailan yan, ma'am? Wala. Walang makakahalata. Walang makakaalam. Unless meron talagang isang tao na bihasa sa presyo, alam niya ang presyohan. Sige. Ako na yung magsasign nito on behalf of Francis. This one. Okay. Para ma-release na yung pera at para makakubra ka na. Ako? Ay, tayo. Sige, ma'am. Kasi ako muna hawak nito, ma'am. Let's go. Sige, Corey. Copy. Hoy, Tatap. Since you're there, ipagtimpla mo na rin kami ni Charmaine ng kape. Oh? Nagre-reklamo ka ba? Ang dami-daming mas qualified para sa trabaho mo. Mga college graduate pa. Ikaw, paano mo nakuha yung trabaho mo? Nagpaawa ka lang sa asawa ko. Ay! Mamalagay, nadaan sa palakasan. Ano pa ba? Oo. Ano? Ako pa ba magtitimpla? Kay simple. Dadabog ka? Ang tagal! Kape niyo po. Init! Ang init! Ano ba? Look what you did! Napakatanga talaga! Pasensya na po kayo. Tinalisod niyo ako eh. Aba, puwisit kang babae ka. Ako pa talaga yung sisisihin mo, ha? Ako pa talaga yung sisisihin mo? Ang sabihin mo, kay simple-simple na nga na gagawin mo, hindi mo pa magawa. Mas bagay ka sa isang palengke! Tingnan mo nga yung ginawa mo, Tata. Kahit yung mga importanteng dokumento na dumihan dahil sa'yo. Linisin mo yan. Kumuha ka ng mop at linisin mo yan. At siguraduhin mo na itapon mo yan, ha? Ma'am, magpiprinta na po ako ng doktor. Babae niya, ha? At ikaw, huwag mo siyang tutulungan, ha? Hayaan mo siya maglinis ng sarili niyang kalat. Let's go, Charmaine.
Okay ka lang? Pinatid ako eh. Si tuhod ko sakit. Ayos ka lang? Kaya ako, umiiwas na lang talaga ako sa dinadaanan ni Ma'am Venice eh. Eh kahit naman LGU, alam kung kailan lilikas kapag may paparating na bagyo, di ba? Kaya mga yun. Alam mo naman yan si Ma'am Venice eh. Parang pinagli yun sa sama ng loob. Smile ka na. Di ko talaga kailangan tong trabaho to eh. Kung mayaman lang tayo eh. Mayaman ka ba? Ba't ang mahal ng Ricardo? Ricardo? Ba't tayo napunta sa Ricardo, girl? Bagyo yung pinag-uusapan natin kanina, tsaka LGU. Ba't magluluto ka ngayon? Ano ba to? Tingnan mo. Yan yung... Ito yung binigay ni Miss Charmaine, tapos pinarmahan pa ni Ma'am Venice, oh. Eh, sobrang mahal ng Ricardo. Ang mura lang nito sa palengke. Tingnan mo, ilang libo. Oh? Ano yun, 10K? Uy, overpriced to ah. Naku, hindi kaya. Ito yung modus ni na Ma'am Charmaine tsaka ni Ma'am Venice. Yung mangurakot dito sa kumpanya. Tama. Kung ako sa'yo, quiet ka na lang. Huwag ka maingay ha. Gayahin mo ko. Tama ko. Kahit ano marinig ko, hindi ako nagkakalat ng chismis. Kasi pag nagkalat ako ng chismis, sabihin, ako yun. Hindi. Wag. Shh. Quiet ka lang. Okay? Zip your mouth. Cover your eyes. Your ears. Nandito ka. It's Sunday. Father's Day pa. Madami po kasi akong di pa natatapos sa trabaho eh. At di naman po kasi kami okay ng tatay ko. Simula bata pa lang po ko, iniwan niya na po kami ng nanay ko eh. Kayo nga po pala. Wala naman dapat ipag-celebrate. Hindi naman ako naging mabuting ama sa anak ko. Kailan ka magde-deposit ng pera? Hindi ba dapat meron akong 30% dun sa makukulimbat mong pera sa supplies ng mga palma? May anak ako sa pagkabinata. Babae. Hanggang ngayon, nahanap ko pa yung anak ko. Baka nga po nasa tabi-tabi lang ang anak ninyo eh. Taasan mo? Ang ilagay mo, per kilo ng luya, 600 pesos. May connection ako dun sa loob. Ano yung narinig kong pagnanakaw dito sa kumpanya?